Sa video na ito, samahan nyo akong harapin ang hamon ng Solo North Luzon Loop Moto Adventure. Kakayanin ko ba ito na mag-isa? Ating alamin at libutin ang Hilagang Luzon gamit ang ating motor sa ride na ito. Wow! Sa picture ko lang nakikita ito dati tsaka sa mga vlog. Ngayon dumadaan na ako dito. Woo! Thank you Lord. Ito na. Welcome to Apari, Cagayan. Woo! Grabe. Arating din tayo sa wakas. Woo! So ngayon, ito, Solo Moto Adventure. Nakamotor tayo ngayon na nakapunta rito. Tara, sama ka sa adventure ko. Let's go! Morning! Magandang umaga guys, mga pre. Okay, today ay ang ating day 4 ng Solo North Loop Adventure natin. So siguro today magiging final day ng adventure natin. And narito na nga pala tayo sa La Union. So nag-take off ako dun sa tinulugan ko ng mga around 4 AM na yata. Tapos ayun, baka ako nag-breakfast kaya dire-diretso na tayo sa biyahe natin pauwi ng Bulacan para matapos natin itong ating North Loop Challenge, North Loop Adventure. Pero syempre hindi pwedeng dire-diretso lang tayo uuwi ngayon. So as a highlight ng ating day 4, may pupuntahan tayo dito sa La Union. Alam naman natin saan ba sikat ang La Union? Sa bitasan ng Ubas, saka sa mga beach nila na masarap mag-surfing. Pero ito pupuntahan natin sa may tuturing na natatagong ganda ng La Union. So kung ano yun, samahan nyo ako, tuklasin natin na yung araw na to. So update ko kayo maya pag tayo ay malapit na doon. So dyan lang kayo, samahan nyo ako sa final day ng ating North Loop Adventure. Okay guys, mga pre, tayo ay mga almost 40 minutes na lang papunta dun sa ating target na puntahan ngayong umaga. So 16 kilometers. So siguro may hirap-hirap yung daan kaya ganun kahaba pa kahit na maiksi na lang yung distance. Okay, so kwento ko lang kahapon. Bad trip ako pagka check ko ng mga footage natin sa action camera. Sigaw po man din ako ng sigaw. Ang daldal ko dun sa video sa kahapon, sa mga clips kahapon. Tapos hindi pala naka-on yung audio recording, yung mic ng camera. So pag edit ko neto, di ko alam kung paano gagawin ko, bahala na. Pero basta gusto ko share sa inyo yung mga nangyari kahapon sa Ilocos Norte part ng Halos, and sa some part ng Cagayan nga pala kahapon. Ayan. So kwento ko, nakwento ko kahapon, nakapatay pala yung audio ng camera. So ngayon kwento ko din ngayong araw yung ibang sinabi ko doon. So sabi ko nga kahapon, may mga plano ko sa ating North Loop Adventure. May itineraries ganyan, pero lahat napunta sa plan B, plan C, plan D dahil nga sa mga kaganapan gaya nung
sobrang lakas ng ulan. So ang plano ko talaga ay hammock gaming lang tayo. So may dala nga akong tarp para kung kahit umulan goods pa din. Kaso hindi ko naman expect na walang tigil, ganun kalakas yung ulan, mating hangin sa lahat ng parte ng Cagayan. Ayan. Tapos yung unang gabi ko dapat spend sa sa Dinajawan, Aurora. Kaso nga lang para silang ghost town ngayon dun. Sobrang devastated sila after nung tumama sa kanila yung bagyong Pepito, as in wash out lahat halos ng mga resort sa tabing dagat. Bunot yung mga puno, grabe talaga, mukhang ghost town. Manlulumo ka talaga sa makikita mo, lalo na kung nakita mo na before na Dinajawan. So kaya ayun, kaya nagpusid ako sa Tubigaraw at doon na natulog kasi hindi ko aatim na nakita yung Dinajawan sa ganong kalagayan. Pero promise, babalik ako ng Dinajawan. Pagpe-pray natin na makabangon sila ulit. Kasi November pa tumama yung Pepito. Pero promise ngayon, hanggang ngayon parang ghost town pa din. Yung school sa tabing dagat, wasak, pati palengke nila. So ayun. At yun nga, dahil nga doon sa maraming plano na hindi nasunod, ayun, malaki na gastos natin, lalo na sa kwarto. Sa tulugan lang, Tubigaraw, yung tinulugan ko ay 1,100. Yung tinulugan ko sa Apre, 1,500. Sa buti yung tinulugan natin kagabi ay libre lang. Kaya nakatipid tayo na malaki. Kaya Ma'am Linda, super salamat sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay mo doon sa Ilocos Sur. Yan, so ulitin po, sa birthday ni Mami, plano namin sana shoutout sa inyo Ma'am Linda. So ayun, balik tayo dito sa ating pupuntahan. Nire-reveal ko na. So sa La Union, hindi lang pala sa Mountain Province, Ifugao, mayroong rice terraces. Akalain nyo ba na dito sa La Union ay mayroon din nun? Yun yung tinatawag nilang Galliano Rice Terraces. So, Kuya Jay, paano mo nalaman yan? So, sa mga kapwa vlogger, hello, vlogger na ba ako? Yan, sa idol natin na vlogger na si Unico, napanood ko lang sa kanya. Ay explore sila dito. At ayun nga, na-discover nila na merong rice terraces nga dito. Ay, si Unico nga ba? Basta may motovlogger akong napanood na nag-feature ng Galliano Rice Terraces. So ngayon tayo naman i-witness natin kung gaano kaganda yung gawa ng Panginoon sa lugar na to. Kaya samahan nyo ako. Ito na yung magiging highlights ng last day ng ating solo North Luzon Loop Challenge. Kaya dyan lang kayo, manood lang kayo. And nga pala, kung napanood mo na kung mapapanood mo yung mga unang part ng Solo North Luzon Loop natin, maraming salamat kasi pinanood mo. Yung pag-view mo lang ay malaking tulong na sa akin sa paglaki ng community ng aking pag-share ng mga video sa aking Facebook. So ewan ko, hindi ko sure kung bubuhayin ko na yung YouTube channel ko. Matagal na may mga naka-upload doon. Matagal na rin huli ako nag-upload. So try ko na mag-upload din doon ulit. Pag-isipan ko kung bubuhayin ko pa siya ulit. Pero mas active ako sa Facebook. Hindi ko sinishare yung mga recent ng latest ko na adventures. So sabi sa maps, 12 kilometers na lang daw. Alam ko mayroong mahirap na level na difficulty na pagpunta pag malapit na dun. Pero tingin natin, bakit pa ba tayo uurong? Ang layo na ng mga narating natin itong mga nakarang araw, di ba?
Kaya push tayo. Tapos siguro doon pahinga lang din ng konti bago mag-push pa uwi ng Bulacan. Kasi alam nyo guys, bukod sa hammock, may bounding ko yung camping chair ko para pwede akong matulog or tumabilang sa isang gilid at magpahinga. Kaso nga hindi nangyari, hindi nagawa kasi nga dire-diretso yung ulan, as in promise, dire-diretso yung ulan mula pagpasok ko ng Cagayan Valley Province. So expected ko naman yun kasi sabi din sa weather forecast ay ganun yung magiging weather sa Cagayan Valley. Pero since na naplano naman na kasi itong adventure na to at ngayon lang pwede kasi nasa schedules, ay tinuloy ko na, hindi ko na kinancel. Baba ng ulap doon kaya yun. Pupuntahan natin. Hindi ko pa rin alam pero bahala na. Dito yung climate malamig pa, ewan ko kung dahil sa umaga pa lang or malamig talaga kasi mapuno, bundok. Ayan. Tapos at this point gusto ko nga palang i-mention or gusto kong pasalamatan yung mga nagpaabot ng tulong para sa adventure ko na to, nag-sponsor ng gas. Ayan, alam nyo kung sino kayo, di ko na iisa-isahin. Maraming salamat sa inyo kasi malaking tulong sa akin yun, malaki ang natipid ko dahil sa mga tulong na ipinaabot nyo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, hindi na ako nakapamili ng pasalubong kasi bukod kasi hindi na ako nakalabas ng mga tinulugan ko kasi nga sa weather ay hindi ako nakabili. So pasensya na kayo, saka wala rin akong paglalagyan kasi isang bag lang yung dala ko yung nasa harapan, tapos yung box ko naman, ang laman nun ay mga damit. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dala ko at yung setup ko dito sa motor para sa aking ginawang North Luzon Loop Challenge Adventure Rally. Pares ko pa rin makaka-challenge din. Ayan, at nga pala nag-update kasi ako sa Facebook ko kung nasa na ako, kung ano yung mga narating ko nung buong araw. At the end of the day ako ay nag-update. So sa mga nangingi ng pasalubong kasi nakita yung mga post ko, pasensya na sa inyo kung yung mga sponsor nga sa akin hindi ko nabilan ng pasalubong. Kayo pa kaya na nung ako ay naglalambing ng panggas tahimik kayo. Kuya, papuntang Galiano. Po. Saan po mas madali? Dito po. Malayo pa po ba yan? Malayo. Salamat po. Packet po yun, oh. Thank you. So, ayan, nakausap akong tricycle driver. Ayan, dito daw ang daan, mas madali. Pero inaasahan ko naman na walang madali. Kasi nga alam ko na kung ano yung terrain ng anong klaseng trail yung dadaanan papunta doon. And samahan nyo ako sa pagtuntun natin ng Galiano Rice Terraces. Dito pa lang ang ganda, no? Puro gulay. So ayun, maputik ang kalsada kaya tayo ay nagdadahan-dahan.
tayo ng Encantadia. Next right daw, right. Saan ba ang kakananan? Oh, ito na yung ilog. So that, yan, nag-take lang ako ng konting pictures saka clip. Diretso na tayo. Ayan, maputik pero siguro kaya naman kasi mukhang hindi naman nag-uulan dito. At ito yung sinasabi tatawiran na ilog. Ganda, promise. Good luck sa atin. Tatakot. Madulas. Akayin ko na lang yung motor. Natakot ako. Kaya akayin ko na lang. So ayun, nakalusot ako sa tulay. Nagpatulong ako dun sa kay kuya. Nakatakot. Nandun na sa'yo. Hindi ko kinaya. Abado ang kuya Jay. Proceed tayo. Diretso tayo. Nakakahiya yun. Diretso na tayo sa ating pumuntahan. Promise, kinabahan talaga ako. Akala ko dudulas yung motor natin. At ayun, end of the road. Road na. Yan, buti hindi masyado nag-uulan dito. Kasi kung nag-uulan, baka mas matindi pa tong terrain. Sa baba may bukid na, pero hindi yan yung ating target na puntahan kasi meron mas maganda pang mga bukid dito. Grabe, putik. Wala tayong no choice kung hindi dumaan dito.
Sabi nga nung isa kong kaibigan, dahil ginusto mo, dapat panindigan mo. Kaya ginusto kong pumunta rito, paninindigan ko to. Hopya, mani popcorn. Bilas na ito kung sakali, kung basa. Taas tayong pumunta. Akyat, pero buti sementado. Puro pala paakyat. Masyadong lumamig ah. So ang sabi dito 8.5 kilometers. Layo pa pala. Alam ko, lapit-lapit na. Dumadaan yung mga tricycle na mga nandito. Hinayaan din natin kasi parang may ibang ruta, pero dito ako pinadaan ni kuya kasi siguro nakamotor lang naman ako. Taas. Pero in fairness sementado dito. May mga nakamotor sa likod ko. Ano sasakyan din? Kaya dumadaan yan.
naman pre, as in bundok na itong inaakyat natin. Mamaya puro ito pababa lang. Dire-diretso ang pag-ascend natin. Pa daw ang sabi, pero 6 kilometers na lang, 6 kilometers pa siguro ganito. Oh my gosh. Kamsi o Sentro Manga. Nandito tayo sa Sentro Manga.
mga daan to? Check natin mamaya. And boom! Rice terraces ng Galliano. Ewan ko kung yun na, pero sa mapa ay meron pang 5 kilometers. Ganda. Ay siguro pag yung ano na, tubong-tubo na, kasi parang mga bagong tanim pa halos eh. Ng aking nakikita, oh ay sold na sold, busog na busog ang aking mata. Nung nag-Cordillera Adventure ako nung Holy Week, meron akong tinarget na puntahang rice terraces, kaso hindi ko siya napuntahan kasi on the way na ako papunta doon sa Banawe ay ang lakas ng ulan sa gitna ng bundok, so naubusan ako ng time kasi na-stranded ako doon siguro mga almost 2 hours. Kaya ayun, hindi ko na siya napuntahan kasi sisira na talaga yung itinerary ko tsaka yung plano ko na mga puntahan pa. Who would have thought na mayroong ganito kagandang view. Yun yung mga rice terraces na yun nasa baba. So uy, okay na. So yung mountain side ng Tarlac na puntahan na natin, mountain side ng Ilocos napuntahan na natin, mountain side ng La Union ay napuntahan na natin. So target mountain side
Though hindi yung sa may band ng Pagudpod, mountainside naman ng Ilocos Norte ang dadalhin natin. Yung tinatawag niya Blazing Mountain of the Gods. So pagkanuhan natin na maigi para mapuntahan natin. May gasolinahan din dito premium tsaka diesel, so walang regular o yung tinatawag nilang unleaded. So yung premium din naman ay unleaded, so nakasanayan lang siguro. Grabe, ang taas na natin. Patuloy pa tayong pinapaakyat. Galliano. So dito tayo, Galliano. Lapit pa na tayo sa Galliano mismo. Hindi ko mapigilang mag-take ng picture kasi tignan mo naman dagat, bundok, dagat ng ulap. Ang astig, diba?
pizza. Thank you, Lord. Ang ganda na nakikita ko. Thank you, Lord. Thank you. Perfect way to end my solo Earthloop adventure. So, ayun. Itong Earthloop adventure na to, though matagal ko na siyang pinag-isipan, pinagplanuhan, marami yung hindi na natupad, marami akong hindi napunta sa itinerary, pero still tapos ko pa rin yung adventure na mag-isa. So madami akong natutunan at napatunayan na sa sarili ko na kaya ko pala na mag-isa. Ang Galiano Rice Terraces. Now look, Lord, ito ba yung rewind? Ito ba rewind sa ng araw kung pagpapagod sa pagdadrive sa ikot ng Luzon, ng North Luzon. Lord, ito yung trophy mo, rewind, thank you. Napakagandang reward nito, Lord. Promise. Thank you, Lord. Tay, eto na po ba yung Galiano o meron pa doon? Meron pa po doon? Eto na yun. Ang ganda dito. May drone lang talaga tayo, guys. Kaso wala pa tayong drone eh. The promise, guys, ewan ko kung kayang i-justify ng camera ko kasi di naman mamahalin yung camera natin yung nakikita ng mga mata ko, pero promise super ganda, pati yung naaamoy ko ang bango. So this is it. Ito na yun, Galiano Rice Terraces. So ayan, dito na siguro na tayong tatapusin yung ating video, I mean adventure dito sa part na to ng Galiano Rice Terraces. Hanap muna tayo ng spot kung saan tayo pwede mag-time na saglit.
yun nga mga pards, mga pre, mga guys, guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa 4 na araw ng aking solo North Luzon Loop adventure. Ay, hindi ko naramdaman masyado na ako ay mag-isa kasi isama ko kayo. Ayan, maraming salamat sa inyo, maraming salamat din sa panonood ng mga videos na clips na may kinalaman sa adventure na to, pati sa mga pictures, mga in-upload ko na. Maraming salamat sa mga nag-view, nag-react. Thank you sa inyong lahat. Ayan, so another achievement unlocked, another trophy para sa J. Cyril Adventures. So eto na siguro ang aking huling adventure ngayong 2024 kasi matapos na yung taon. So sana next year 2025 mas marami pang adventure tayo na magawa, at samahan nyo ako sa mga adventure ko next year. So January pa lang, lalay na agad natin yan ng moto camping kaagad. Ayan, samahan nyo ako sa mga susunod ka pang adventures. Maraming salamat sa inyo, and more to come sana sa 2025. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat, lalo na sa mga followers ko sa Facebook. Ayan, thank you sa inyo lahat sa pagsuporta sa akin. Ayan, I can't thank you enough sa pagsuporta nyo sa akin. Maraming salamat sa inyo. At with that, guys, mga pre, mga bards, mga dating kasingle ko dyan, yan, God bless sa inyo lahat. Nawa ay magkaroon kayo ng mas masagana pa ang bagong taon ngayong 2025 brother. Ayan, uy, dagat yung nasa harapan ko, oh. Dagat sa bundok. Ayan, ngayong 2024. Ay, ito ba yan? 2025 na eh, 2025. Ayan, may masagana ang inyong 2025 at madami pang blessing na dumating sa inyong lahat. Maraming salamat. This is your Kuya J Cyril, ending my hindi pa pala officially kasi dadaan pa tayo ng Pangasinan tsaka ng Pampanga. Ayan, para matapos na talaga yung loop. Ayan, pero itong mga pinagsasabi ko, ayan, hanggang ngayon na lang, kasi mamaya clips na lang ng pagtawid natin sa mga susunod na probinsya pauwi, kasi dire-diretso na to. Salamat sa inyong lahat talaga.